I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. Restart. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nanghihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nanghihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin, kaya wala, ano po, madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWH kadalasan. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? It shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po. At saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan, pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado, pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B?
Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po. Kasi ang dami pong na-mutual terminate ng mga project. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nangihingi, pero takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na yun, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba Sino? yung iba po sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga Bids and Award Committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Okay. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I may publication? interject, may we request for the physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor, kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan, pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero
hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magpa-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po. Question. Bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun, hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po, Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. La 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 la.